Ano ba ang tipo mo sa isang tao? Or what is your standard? Papaano kung yung taong gustong-gusto mo turns out to be a monster? Oo. Paano kung yung taong mahal mo, gusto mo, at pinapangarap mo ay isa palang napakawalang hiyang halimaw? Magugustuhan mo pa rin kaya siya? Magiging halimaw ka rin kaya kagaya niya? O mawawala ang pagkagusto mo sa kanya? Paano kung nahulog ka na sa patibong niya? Ano ang gagawin mo para makatakas? Paano ka tatakas kung hulog na hulog ka na? Ay, di ba? Napaka-intriguing ng kwento na yarn. Hello po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo pa rin ang inyong one and only Mama Mia. At syempre, wala pa rin tayong video for today. Puro pictures pa rin. Bear with me. Sa susunod na mga araw, baka meron na. Ito na po ang inyong paboritong kwento. Ang paborito niyong programa. Ang Dear Mama Mia. Papaano kung magkamali ka ng taong gusto? Papaano kung magkamali ka ng napupusuan? Paano kung akala mong anghel ay isa palang demonyong nagtatago sa balat ng tupa? Dear Mama Mia, ako po si Aprilin o April for short. At kung tatanungin mo ako kung kailan nagsimulang masira ang buhay ko, hindi ko po sasabihin noong ginawan niya ako ng masama. Sasabihin kong nagsimula ito noong ang puso ko ay nagkagusto sa kanya. Hindi po ako yung tipo ng babaeng madaling mahulog. Tahimik lamang ako. Maingat, sanay mag-obserba bago magtiwala. Pero siya, napakagaling niya. Marunong siyang tumingin sa paraang pinapaniwala kanyang ligtas ka sa kanyang piling. Pinapaniwala kanyang walang makakagalaw sa'yo basta't magkasama kayong dalawa. Hindi siya gwapo sa paningin ng lahat. Pero may mga taong hindi kailangang gwapo para maging delikado. Sapat na ang paraan niya sa pagsasalita. Yung kalmado pero diretsyo. Parang lagi kanyang iniintindi. Parang lagi niyang iniisip ang kapakanan mo bago pa man ang kung anuman. Noong una, puro mga salita lang ang namamagitan sa aming dalawa. Puro mga salita lang ang ginagawa niya. Kamusta ka, Pril? Pagod na ka na ba? Pwede mo akong kausapin. Kung pagod ka na ha, pwede mo ako maging sandalan. Kung nahihirapan ka. Ganun lang. Ganun kasimple ang mga usapan. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na nandyan lang siya. Na hindi niya ako iiwanan. Na lagi niya akong babantayan. Na ang gusto lamang niya ay ang ikabubuti ko. Hanggang sa nasanay na ako, Mama Mia. At kapag nasanay ka na, dun ka na matatalo. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Wala namang sigawan, wala ring suntukan. Hindi rin naman ako tinutukan ng baril. Basta, may pinto lang na nagsara. May katahimikan na naging mabigat. Sinabi ko sa kanyang, ayoko, Mama Mia. Totoo, gusto ko siya. Totoo, nai-in love at nahuhulog ako sa kanya. Dahil mabait ang pinapakita niya sa aking persona.
madaling lapitan, madaling kausapin. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay meron pala siyang binabalak. Ang hindi ko alam, meron pala siyang gustong gawin sa akin. Isang bagay na hindi ko gusto. Oo, crush ko siya. Oo, nahuhulog ako sa kanya, but not to the point na may gagawin na kaming mga milagro. Nakiusap ako sa kanya, Mama Mia. Sinabi kong wag dahil ayoko. Ngunit mahina ang pakiusap ko na yun sa kanyang pandinig. Kahit nanginginig ang katawan ko, kahit nanginginig ang labi ko habang nakikiusap sa kanya na wag. Napakahina ng boses ko, na para bang ako pa ang humihingi ng paumanhin kahit wala naman akong kasalanan. Ngumiti siya. Yung ngiting wala namang saya. Yung ngiting wala ring galit at walang kahit na anong emosyon. Kundi yung ngiting sigurado. Yung ngiting parang kahit anong gawin ko, wala rin namang mangyayari. Dahil gagawin at gagawin pa rin niya ang gusto niyang gawin sa akin nung gabing yun. At doon ko unang naramdaman kung paano mawalan ng kontrol sa sarili mong katawan. Hindi ko ilalarawan ang ginawa niya, Mama Mia, dahil ayoko nang balikan pa ang karumal-dumal na pangyayaring yun. Hindi dahil sa ayoko nang alalahanin, kundi dahil kahit ngayon, Mama Mia, kahit ngayon, kahit medyo matagal na ang panahong lumipas, ay hindi pa rin nawawala sa katawan ko ang pakiramdam ng mararahas niyang mga haplos. Ang malinaw lang, habang nangyayari yon, habang binababoy niya ang katawan ko, tinitignan ko ang kisame bilang ng bitak na nandoon. Binibilang ko rin ang segundong lumipas habang nagpapakasasa siya sa mura kong katawan. At pagkatapos, nung tapos na siya, Mama Mia, ay parang wala lang sa kanya ang lahat. Para bang normal lang. Para bang simple lang ang kanyang ginawa. Pero ako, tuluyan na akong nasira at hindi na ako bumalik pa sa dati. Kahit alam kong mali, kahit alam kong hindi tama, kahit nasaktan ako at nadurog ang pagkatao ko, hindi ako nagsumbong. Hindi dahil okay lang sa akin, kundi dahil sinabi niya sa akin, walang maniniwala sa iyo, uy. Sinong maniniwala kung sasabihin mong ginalaw kita? Ang lahat ng tao dito, alam na gusto mo rin ako. Di ba nga patay na patay ka sa akin? Di ba nga sunod ka ng sunod sa akin kahit saan ako magpunta? Di ba nga bawat laro ko sa liga lagi kang nandun kahit hindi ka imbitado? Alam ng mga tao dito na patay ka sa kakahabol sa akin. At kung sasabihin mo sa kanilang ginalaw kita, na pinagsamantalahan kita, tingin mo maniniwala sila? Tingin mo hindi nila iisipin na ikaw mismo ang naghandog ng sarili mo sa akin? At ang mas masakit, Mama Mia, may parte rin sa akin nag-aalinlangan sa aking sarili. May parte rin sa akin na nagdududa. Ano nga ba talaga ang nangyari? Hindi ko nga ba talaga ginusto ang paggalaw niya sa akin? Oo, naaalala kong tumutol ako. Yung pagtutol ba na yun, tunay? O pakitang tao lang? Yun ang pinakamahirap. Yung pati ikaw, pinagdududahan mo na ang sarili mo.
Yung pati ikaw, hindi na nagtitiwala sa judgment mo. Kaya hindi na lang ako nagsumbong, Mama Mia. Kasi tama naman siya eh. Ang alam ng lahat ng kabaryo namin, gusto ko siya. Ang alam nilang lahat, patay na patay ako sa kanya. Na ako ang naghahabol. Na siya itong mabait lang sa akin, na walang pinapakitang masama sa kahit na sino. Kaya alam kong walang maniniwala sa sasabihin ko. Kaya tumahimik na lamang ako. Pero hindi po dun nagtatapos ang lahat. Siguro dahil akala niya tahimik lang ako ay okay lang. Hanggang sa naulit at naulit at naulit ang pangyayaring yon. Bawat gabi kapag alam niyang walang ibang tao sa bahay namin ay pumupunta siya. Minsan nga, Mama Mia, kahit may tao pa sa bahay namin ay pumupunta siya doon. Nakikipag-inuman siya sa papa ko, hanggang sa malasing ang papa ko. At kapag gabing-gabi na, nagpapanggap siyang lasing para wag pauwiin. Pero ang ending, ginagalaw niya ako. Ako kasi, Mama Mia, hindi kasi kami mayaman. Wala po akong sariling kwarto. Sa sala lang po ako natutulog, habang yung iba kong mga kapatid nagsisiksikan din sa isang kwarto. Minsan nga, nakiusap ako sa mga kapatid ko na kung pwede doon ako makitulog. Huwag ka na nga dito, April. Kita mo na nga ang sikip-sikip dito. Doon ka sa sala, maluwag doon. Sanay ka naman doon, di ba? Nanginginig ako sa takot noon. Kasi andyan na naman siya eh. Nakikipag-inuman na naman sa papa. Pero wala akong magawa dahil hindi ko magawang sabihin sa kanila ang totoong nangyayari. Natatakot ako, Mama Mia. At sa bawat ulit na may ginagawa siyang milagro sa akin, sa bawat ulit na ginagalaw niya ang katawan ko, ay mas nagiging mabilis ako sa pananahimik. Parang mas madaling mamatay ang loob kaysa sa lumaban, Mama Mia. Parang mas madaling tanggapin na lang na ito na talaga ang kapalaran ko. Kaysa sa labanan ko pa ang ginagawa niya sa katawan ko. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang pakiramdam na paulit-ulit kang sinasaktan ng taong dati ay sinasamba mo. Ng taong dati ay minamahal mo at tinitingala mo. Paulit-ulit. Parang paulit-ulit na bangungot. At sa bawat ulit, mas lumalalim ang sugat sa loob mo. Siya, sa simula, Mama Mia, parang hindi niya alam na nasasaktan niya ako sa kanyang ginagawa. Bakit? Hindi mo ba na-enjoy ang ginagawa natin? Diba ikaw rin naman ang may gusto nito? Diba dati nagpapakita ka pa nga ng motibo eh. Tapos ngayon aarte ka dyan? Alam ko namang ine-enjoy mo rin. Mama Mia, hindi lang niya ako pinipilit. Pinapalito rin niya ang utak ko. Pinapalito at kino-question rin niya ang sarili kong damdamin. Na para bang ako ang may kasalanan ng lahat. Na para bang ako lang ang may gusto nito kaya niya binibigay sa akin dahil hinihingi ko. Sabi pa nga niya minsan, di ba mahal mo ko? Di ba ikaw na nga nagsabi dati na gustong gusto mo ko at gusto mong maging asawa ko balang araw? Pwes kung mahal mo ko, hindi ka dapat magrereklamo. At sa kakaibang paraan, naniniwala ako sa kanya. Kahit na alam kong mali ang ginagawa niya sa akin, kahit alam kong mali ang nararamdaman ko, naniniwala ako na may pag-asa pang magiging tama ang lahat. Naniniwala akong may pag-asa pang magiging fairy tale ang bangungot na ginasasadlakan ko.
Hanggang sa nawala na Mama Mia. Hindi ko na kinaya sa wakas. Isang gabi, dahil ilang araw na ako noong nahihilo, ilang araw na akong antok, at hindi na halos makakilos buong araw dahil pagod na pagod ang katawan ko sa hindi ko malamang dahilan. Doon ko napagtanto na kailangan kong mag-pregnancy test, Mama Mia. At sa gabi ding iyon, nalaman ko pong buntis ako. Hindi ito ang tamang oras. Hindi siya ang tamang tao. Hindi ito ang tamang buhay. Hindi ito ang tamang pagkakataon para magdala ng bata sa mundo. Pero nang sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na nagbunga ang ginagawa niyang kahayupan sa katawan ko, ay ngumiti lang siya. Hindi siya nagulat, ni hindi ko nabasahan ng pag-aalala ang mga mata at mukha niya. Para akong nakadapa sa harap ng mundo niya, Mama Mia, na para bang hawak niya ako sa leeg, na para bang lahat ng desisyon ay sa kanya. Para bang siya ang nagdedesisyon sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko naramdaman yun. Takot ba ako? Oo, takot. Galit ba ako? Oo, galit. Pero ang higit sa lahat, Mama Mia, ang nararamdaman ko noon ay kalituhan. Matapos kong sabihin sa kanya na buntis ako, ang sumunod na ginawa ko ay ang tanging bagay na alam kong tama sa mga panahon na yun. At yun ay ang pagsasabi ko sa mga magulang ko. Sina Mama at Papa ay tahimik. Tahimik na parang naghihintay ng paliwanag, pero hindi pala. Sinabi ko sa kanila ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, inamin ko sa kanila, Mama Mia, na ang pagbubuntis ko ay hindi ko naman kagustuhan. Na ang pagbubuntis ko ay bunga ng kahayupang ginagawa niya sa katawan ko. Bakit? Ilang beses bang nangyari ang kahayupan na yon? Tanong ni Mama. Yumuko ako. Hindi ko alam kung magbibilang ba ako o iiyak ako. Hindi isang beses Walang maniniwala sa iyo, Aprilyn. Dahil ilang beses na palang may nangyayari sa inyong dalawa. Tapos ngayon ka pa nagsumbong? Mas mabuti pang ipakasal na lang kayo. Sabi ni Papa. Mama Mia, hindi ako nagkamali sa kanilang intensyon. Hindi naman ako iniisip ng mga magulang ko eh. Hindi nila iniisip na nasaktan ako. Hindi nila iniisip na binaboy at pinagsamantalahan ako. Ang inisip lang nila sa pagkakataon na yun ay ang kanilang kahihiyan at reputasyon. At mas masakit yun, Mama Mia. Mas masakit na yung mga taong inaasahan mong poprotekta sa'yo, yung mga taong inaasahan mong ipagtatanggol ka kahit anong mangyari, ay sila pa yung mga taong nagbigay sa'yo sa demonyo. Para sa akin, yun ang simula ng mas malalim na pagkalugmok. Yun ang simula ng pagiging babaeng walang boses sa sariling buhay. 2 buwan matapos kong sabihin sa kanila ang pagbubuntis ko at tungkol sa pambababoy niya sa akin, ay itinakda agad ang kasal naming dalawa. O Mama Mia, plinano agad niya, ng mga magulang ko, ng pamilya niya, ang tungkol sa kasal namin. Hanggang sa dumating nga ang araw ng aming kasal.
Wala akong kasiyahang nararamdaman sa seremonya. Hindi ko gusto ang buhay na yon. Oo, pinangarap ko dati na maikasal sa taong ito. Oo, pinangarap ko dati na maging asawa niya. Pero hindi ko naman alam dati na ganito siya kademonyo. Na hindi niya kayang maghintay. Na hindi niya kayang respetuhin ang kagustuhan ko. Na ang gusto niya lang ay masunod ang kagustuhan niya. Hindi ko gusto ang buhay na binigay nila sa akin. Ngunit sa harap ng simbahan, sa harap ng iba naming mga kamag-anak at ng mga kaibigan nila ng mga magulang ko, kinailangan kong magpanggap na okay ako. Kinailangan kong magpanggap na walang problema, na sang-ayon ako sa kasal na to. Ngumiti ako habang ang mundo ko ay unti-unting nabubuwal. Hindi ako nagpakita ng takot sa iba. Pero sa loob ko, Mama Mia, nawawasak ako sa bawat congratulations na naririnig ko mula sa ibang tao. Kung alam lang kaya nila, pareho kaya ang reaksyon nila katulad ng naging reaksyon ng mga magulang ko? Meron kayang isa, kahit isa lang, na makakaintindi sa mga pinagdadaanan ko? Pagpunta namin sa bahay na binigay ng pamilya niya sa kanila, sa bahay na dapat ako ang reyna dahil ako yung misis, ay mas lumala lang ang sitwasyon, Mama Mia. Mas lumala lang ang lahat. Hindi lang kasi pisikal ang pang-aabusong naranasan ko sa piling niya, kundi pati emosyonal at mental na pang-aabuso. Lagi siyang may kritisismo sa akin. Hindi yung kritisismo na ginagawa niya para umunlad ang pagkatao ko, kundi yung kritisismo na makakapagpabagsak at makakapagpawala ng kumpiyansa ko sa aking sarili. Laging may pananakot, laging may pagmumura kapag hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko o ang mga ginawa ko. Hindi ko na alam kung sino ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hindi ko na matandaan ng mga pangarap ko. Ang pangalan ko, Aprilyn. Ngunit sa kanya, ako'y parang bagay lamang na ginagamit. Tinitignan, tinatanggal kapag hindi na niya gusto. At hindi ako tao. Wala akong kaluluwa sa kanyang paningin, Mama Mia. Sabi ko nga sa inyo, pati mga pangarap ko parang natutunaw. Hindi ko na alam kung ano ang tama sa mali. Hindi ko na matandaan kung sino ako bago niya ako binaboy o bago ko pa siya makilala. Mama Mia, kung nagtatanong kayo kung paano nagsimula ang lahat, yun ay nung una ko siyang makita. Nung una ko siyang makilala bilang kaibigan ng aking ama. Oo, malaki ang agwat ng edad naming dalawa. Pero, ewan ko, na-attract ako sa mga ganung tao. Kaya naging crush ko siya. Nalaman ng mga kaibigan ko ang pagkakaroon ko ng gusto sa kanya. At sila ang tumutukso-tukso sa aming dalawa. Sila ang lantarang umamin sa kanya na ako ay magipagtingin. Nung una, ngumingiti lang siya. Nung una, tumitingin lang siya. Nakikipag-usap lang. Na para bang tiyuhin ko lang, ganun. Hanggang sa umabot na nga kami sa bagay na yon. Mama Mia, hindi pa ako handa noon. Pero may bahagyang galit na lumalabas sa puso ko. Sa loob ng puso ko, may mga palihim akong tanong. Hanggang kailan ba ako ganito? Hanggang kailan ba ako magiging sunod-sunuran sa kanya? Hanggang kailan ba ako magpapasakop sa kanyang mundo? Hanggang kailan ba
na mananatili akong biktima. Hanggang kailan ba niya ako ikukulong sa selda niya? Ngunit alam kong kahit magprotesta ako ay wala naman siyang pakialam. Alam kasi niya na walang kakampi sa akin. At sa bawat araw mas tumitibay siya. Mas tumitibay ang kapangyarihan niya sa akin. At mas bumabagsak ako sa kawalan ng kontrol sa sarili ko pong buhay, Mama Mia. Hindi naman ito ang buhay na pinangarap ko. Hindi naman ito ang buhay na ginusto ko. Hindi ganito eh. Akala ko noon kapag kasal na kami, ay magugustuhan ko na ang ginagawa niya sa aking katawan. Akala ko rin mas magiging mabait na siya. Akala ko rin dahil legal na ang paggalaw niya sa katawan ko ay mas magiging maingat na siya. Hindi yung parang laruan lang ako at marahas niyang ginagamit kapag gusto niya. Akala ko may hangganan ang kasamaan niya. Pero mali ako, Mama Mia. Dahil ang kasal pala ay hindi katapusan ng pang-aabuso. Bagkus, ginamit pa niya ang kasal para maging parang permisyon at clearance para gawin na niya talaga ang lahat ng gusto niya sa akin. Ang kasal naming dalawa ay naging simula ng mas organisado, mas kontrolado, at mas malupit na impyernong araw-araw niyang pinaparanas sa akin. Nung unang gabi namin bilang mag-asawa, hindi ako kinabahan dahil sa pagiging asawa. Kinabahan ako, Mama Mia, dahil wala na po akong ibang mauuwian, kundi siya na lang. Kasi sa amin sa baryo, kapag babae ka at nag-asawa ka na, ibig sabihin nun parang pag-aari ka na ng asawa mo. Ang bahay na tinitirhan namin ay tahimik. Hindi yung tahimik na payapa, kundi yung tahimik na parang may laging dilubyong nakaabang na mangyari. Bawat tunog ng hakbang ng kaniyang mga paa ay tila may kasamang kaba sa dibdib ko, Mama Mia. Bawat pagbubukas ng pinto, parang may kasamang tanong sa isip ko. Ano na naman kaya ang gagawin niya sa akin ngayon? Hindi pa man sumisikat ang araw, ginigising na niya ako. Oh, bumangon ka na dyan. Walang lambing, walang lambot, kundi parang pautos lagi. Sinusunod ko agad siya, Mama Mia. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil natuto na akong umiwas sa galit niya. Kasi hindi na lang niya ako ginagawa ng karahasan kapag nagsisiping kami. Kapag nagagalit siya, mabilis ding dumadapo ang kamay niya sa katawan ko. Simula noon ay naging malinaw na ang papel ko para sa buhay niya. Ako ang magluluto para sa kanya. Ako ang maglilinis ng bahay niya, pati na rin ng mga kalat niya. Ako ang tatahimik kapag nagsasalita siya. Ako ang magpapakumbaba kapag nagagalit at naiinis siya. Wala akong boses. Wala akong karapatang tumanggi. Wala akong karapatang kumontra. At higit sa lahat, ako ang sasalo ng galit niya kapag may maling nangyayari sa mundo niya. Unti-unti, Mama Mia, hindi na lang katawan ko ang kinokontrol niya, kundi pati oras, kilos at pag-iisip ko. Hindi ako pwedeng lumabas ng walang paalam. Hindi ako pwedeng makipag-usap ng matagal sa iba. Hindi rin ako pwedeng magtanong ng bakit kapag may pinagbabawal o inuutos siya sa akin. Kapag tinatanong ko siya, iisa lang ang sagot niya. Asawa kita. Dapat alam mo na yan. At tuwing sasabihin niya yun, parang may parte sa sarili ko na unti-unting nabubura. Na parang wala na akong sarili kong identity.
na parang ang identity ko na lamang ay nakakabit sa kanya. Asawa niya. Lumalaki ang tiyan ko, pero kasabay ng paglaki nito ay lalo akong lumiliit bilang tao. Hindi niya ako inaalagaan bilang buntis. Para sa kanya, Mama Mia, hindi ako tao. Hindi ako ina ng anak niya. Para sa kanya, ako ay pag-aari na nagkataon lamang na may laman sa loob. Kapag nahihilo ako, ang sinasabi niya ay nag-iinarte lang daw ako. Kapag umiiyak ako, sasabihin niyang maarte at madrama lang akong babae. Kapag humihingi ako ng pahinga, tatawanan niya ako. Ano ka ba? Hindi ka naman baldado ah. Buntis ka lang. Kung anong makakaya mo dati nung hindi ka pa buntis, kaya mo pa rin yan hanggang ngayon. Hindi niya alam. O baka ayaw niya lang malaman na araw-araw akong natatakot. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa batang dinadala ko, Mama Mia. Kapag gabi, mas tahimik ang bahay. At sa katahimikang iyon, mas malakas ang takot na nararamdaman ko. Hindi ko kasi alam kung anong klaseng gabi ang sasalubong sa akin. May gabing uuwi siyang lasing. May gabing tahimik pero mabigat ang kanyang tingin sa akin. May gabing parang normal siya. Na mas nakakatakot yun para sa akin, Mama Mia. Kapag nararamdaman kong papalapit na siya, naghahanda na ang isip ko sa pinakamasamang pwede niyang gawin sa akin sa gabing yon. Hindi ko na nilalabanan. Hindi ko na siya sinasabihang wag o ayoko. Dahil natutunan ko na, Mama Mia, na ang paglaban ko sa bawat kagustuhan niya ay may kapalit na mas matinding sakit. At tuwing matatapos ang lahat, nakahiga lang ako, nakatingin sa kisame, iniisip kung hanggang kailan ba ako mabubuhay ng ganito. Isang umaga, napadaan ako sa harap ng salamin namin sa sala. Tinignan ko ang sarili kong refleksyon. Hindi ko na nakikilala ang babaeng kaharap ko. Maputla na siya. Laging pagod ang mga mata. Laging may kaba at takot. Ako ba to? Eto ba ang babaeng may pangarap noon? Eto ba ang babaeng masayahin noon? Gusto kong sumigaw. Gusto kong umalis. Gusto kong maglayas, pero saan ako pupunta? Sa pamilya ko? Sa pamilya ko na pinili ang tama sa mata ng mga tao kaysa sa sarili kong kaligtasan at kaligayahan? Ang mga kaibigan ko naman, unti-unti nang nawawala dahil pinutol niya ang koneksyon ko sa mundo. At doon ko naintindihan ang pinakamalupit na bahagi sa lahat. Sinadya niyang ihiwalay ako sa iba para wala na akong ibang masasandalan at mapupuntahan kundi siya na lang. Isang gabi, Mama Mia, habang mahimbing siyang natutulog, nakaupo ako sa gilid ng kama. Nakatitig lang ako noon sa kanya. Yung galit na namumuo sa puso ko ay nakakapako. Wala akong awang nararamdaman sa taong to dahil wala rin naman siyang awa sa akin. Pero ang mas mabigat kong nararamdaman noon habang tinitignan ko ang asawa kong dapat na protektor ko ay pagod. Pagod na akong matakot sa kanya. Pagod na akong mabuhay na para bang isang multo. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, pumasok sa isip ko ang tanong na kinatatakutan ko noong itanong sa sarili ko.
Paano kung wala na siya? Makakalaya na kaya ako? Hindi ko pa alam ang sagot. Hindi ko pa alam kung papaano. Pero ang tanong na yon ay hindi nawawala sa isipan ko. Lalo na kapag gabi, Mama Mia. Alam niyo ba ang natutunan ko? Hindi lahat ng impyerno ay may pinto. Minsan ikaw mismo ang nagiging kulungan mo. At kahit gaano mo pa kagustong tumakas, wala kang alam kung saan ka pupunta. Bawat umaga, Mama Mia, ay parang pare-parehong pattern lang ang ginagawa ko. Gigisingin siya. Kung hindi, gigisingin niya ako sa sigaw. Tapos, iniinsulto niya ang itsura ko. Iniinsulto niya ang mga kilos ko. Iniinsulto niya ang mga ginawa ko na para bang wala na akong ginawang tama sa mga mata niya. Kinokontrol niya pati pagkain ko, Mama Mia. Minomonitor niya pati kilos at mga salita ko. Gusto niya akong hubugin sa isang imaheng hindi naman ako. At kapag hindi ko siya sinusunod, laging may parusa. Hindi lang pisikal. Madalas, yung mental punishment na binibigay niya sa akin, yun ang pinakamalupit. Walang saysay ang nararamdaman mo. Alam mo, ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo nandito eh. Naakit-akit mo pa kasi ako. O ano, lalaban ka sa akin? Kung wala ako, saan ka pupulutin? Kung wala ako, sino ka na lang, ha? At tuwing maririnig ko ang mga salitang yon, unti-unti akong nauubos. Kaya ang katawan ko sumusunod na lang. Ang isip ko, nagtatago sa loob ng sarili ko. Isang araw, Mama Mia, napatitig ulit ako sa aking refleksyon sa salamin. Mas lalo ko nang hindi nakikilala ang babaeng nakaharap sa akin. Ang mga mata niya, pagod na pagod. May bahid ng takot at walang kasigla-sigla. Ang mga kamay niya nanginginig. Merong mga sugat dahil sa dami ng trabaho at mga gawaing bahay. Paglilinis, paglalaba, pagkukuskus ng kung ano-ano. Ang mga ngiti ko. Ang mga ngiti kong hindi ko na nakikita sa mga labi ko ngayon. Ang mga ngiti kong parang sa memorya ko na lang ulit makikita. Naalala ko ang pangarap ko noon. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong magkaroon ng mabait, gwapo, at may kayang asawa. Gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya. Gusto kong maging malaya. Ngayon, ang pangarap ko na lang ay mabuhay ng isang araw nang hindi siya nagagalit sa akin. Sa gabi, Mama Mia, kapag natutulog siya, bumabalik sa akin ang mga alaala. Yung unang gabing ginalaw niya ako. Yung unang gabing umaayaw ako pero pinipilit niya ang sarili niya sa akin. Yung unang gabing lumuluha na ako. Pero siya umuungol pa rin sa sarap ng ginagawa niya. Ang unang gabi din namin bilang mag-asawa. Ang bawat pang-iinsulto niya sa akin. Ang bawat pagkakataon na hindi niya ako pinapakinggan. Ang takot sa bawat kilos at salita niya. Parang paulit-ulit na pelikula sa isip ko ang lahat. Na walang pause button. At sa bawat replay, mas lumalalim ang takot at galit na hindi ko mailabas. Hindi lang sa loob ng bahay may kontrol. Lahat ng social na koneksyon ko ay pinutol niya. Yung kaibigan ko,
Bakit ka ba lumalapit dyan sa kanila, ha? Alam mo, yung mga kaibigan, magaling lang yan kapag may kailangan. Hindi sila makakatulong sa'yo. Hindi sila makakatulong sa atin. Pamilya mo, hindi ka na nila obligasyon. Hindi ka na nila kayang protektahan. Pinakasal ka nga sa akin, di ba, kahit ayaw mo? Trabaho mo? O pag-aaral, gusto mong tapusin? Wala ka na dyan. Di mo na rin naman matatapos yan dahil bobo ka naman eh. Ikaw ay pag-aari ko na ngayon. Kaya dito ka na sa bahay. Sundin mo na lang kung anong gusto ko dahil yun ang nakakabuti sa'yo at sa atin. Mama Mia, pakiramdam ko noon kahit gusto ko pong tumakas, tila lahat ng daanan ay sarado. Dumating ang araw na hindi ko na kayang umiwas. Hindi ko na kayang magpanggap na masaya sa harap ng ibang tao. Hindi ko na kayang ngumiti habang nasasaktan ako. Hindi ko na kayang magsabi sa kanya na, sige, okay, sa lahat ng utos niya. Hindi ko na kayang umiwas sa galit na lumalabas at naniningas na sa loob ko. Hanggang sa unti-unting pumapasok ang isang malaking ideya sa utak ko, Mama Mia. Kung hindi ako makakalaya sa kanya, baka wala na talagang ibang paraan. Hindi ko pa alam kung papaano talaga ako makakalaya. Hindi ko pa alam kung kailan. Pero ang pakiramdam ko noon, parang may apoy na nagbabaga na sa loob ko. Parang may apoy na hindi na mapatid-patid kahit ng pinakamaraming tubig. Isang gabi, Mama Mia, nag-iisa ako sa kusina. Hawak ang tasa ng malamig ko ng kape. Siguro dahil nakatulala ako ay hindi ko na nainom yung kape ko. Tumingin ako sa bintana. Madilim, tahimik, walang kahit sino man. At doon ko naramdaman na tulad ako ng dilim na yon. Walang ibang makakaintindi sa akin. Walang ibang maniniwala sa akin. At walang ibang mag-aalis sa akin sa buhay na to. Walang ibang magbibigay sa akin ng kalayaan ko. Ang tanging alam ko lang, ang tanging bagay lang na alam ko, kung hindi ako kikilos, baka hindi na muling babangon si Aprilyn. Kung hindi ako kikilos, baka tuluyan ng mabaon sa ilalim ng lupa si Aprilyn. Simula noon, tahimik kong sinimulan ang pag-iisip ng paraan upang makawala na ako ng tuluyan sa demonyo kong asawa. Inoobserbahan ko siya. Kailan siya pinakamahinahon? Kailan siya pinakapagod? Hinanap ko ang mga sandaling ako lang ang nasa paligid. Nilista ko ang mga oras ng uwi niya gabi-gabi, Mama Mia. Tinignan ko ang pattern. Pinag-aralan ko ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga bisyo, at ang lahat ng mga kilos niya. Iniisip ko ang mga resulta ng bawat aksyon. Kung makakatakas ba ako? Kung mabubuhay ba ako? Wala kasi akong kapera-pera, Mama Mia. Yung pera kasi niya ay nilalagay niya sa isang kahon. Tapos yung kahon na yun, di susi. At yung susi ay nasa kanyang katawan. Bagay na hindi ko makuha-kuha sa kanya. Alam mo ba, Mama Mia, na sa kawalan niya ng tiwala sa akin, pati pamamalengke ay sumasama siya? Ako ang pumipili. Ako ang nagbibitbit habang siya ay nagbabayad lamang. Ni piso, hindi niya ako binibigyan. Ginagawa niya yun para hindi talaga ako makatakas. Para hindi ako makaalis dahil wala akong kapera-pera.
Hindi ko naman maialis sa katawan niya yung susi dahil agad-agad siyang nagigising. Kaya nung mga panahon na yon, alam ko na talaga na wala na talaga akong mapupuntahan kung hindi ko pa ito tatakasan. Akala ko dati habang buhay na ako magiging ganito. Akala ko dati habang lumilipas ang panahon ay mas magiging submissive akong asawa sa kanya. Pero Mama Mia, kapag pala paulit-ulit kang nasasaktan, kapag pala paulit-ulit kang nasusugatan, nagbabago ka rin pala para lumaban. Ang babaeng dating tahimik at masunurin ay nagbago. Hindi pa siya handa sa huling hakbang niya, ngulit alam na niya na ang kalayaan ay may presyo. At minsan, ang presyong yun ay kailangan mong dalhin sa dibdib mo habang buhay. May mga gabi na hindi mo planong tapusin ang lahat. Pero may mga gabi ding wala ka ng ibang pagpipilian. Hindi espesyal ang araw na ito. Walang senyales, walang babala. Tulad ng nakagawian ay nagising ako ng maaga. Nagluto para sa kanyang umagahan. Naglaba ng kanyang mga uniforme sa trabaho at naglinis. Para akong normal na asawa lamang. Parang normal na buhay lang ang aking ginagawa sa araw-araw. Pero sa loob ko, may mabigat na akong pakiramdam na para bang may paparating na hindi ko na kayang pigilan. Mama Mia, malaki na ang tiyan ko nung mga panahon na yun. 8 months na. Magna 9 months na. Kaya naman pagod na pagod talaga ako sa pagtatrabaho. Bukod sa masakit talaga ang likod ko dahil sa bigat na ng tiyan ko. Pero wala akong karapatang mapagod sa paningin ng asawa ko. Wala akong karapatang magreklamo dahil yun ang bahagi ko sa buhay na to. Siya ang bumibili ng pagkain at lahat ng mga kailanganin namin. Kaya ang kailangan kong gawin ay ayusin ang bahay. Gabi na nung dumating siya. Pasado 10:00 na ng gabi. Lasing na naman siya. Maingay ang kaniyang hakbang. Mabigat ang kaniyang boses. Alam ko na agad. Kabisado ko na ang tunog ng galit niya. Hindi pa man siya nakakaupo ay nagsimula na siya. Ano to? Bakit malamig na tong pagkain, ha? Wala ka na talaga kung kwenta. Wala kang kakwenta-kwentang babae. Tahimik lang ako. Hindi dahil sa wala akong gustong sabihin sa kanya, kundi dahil alam kong kahit anong sasabihin ko, mali pa rin para sa kanya. Mali ang bawat salitang mamumutawi sa aking mga labi. Kaya tumahimik na lang ako. Lumapit siya. Amoy alak. Mabigat at masama ang tingin niya sa akin. Sa sandaling yun, Mama Mia, may naramdaman akong kakaiba. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi takot, hindi rin galit. Kundi yung pakiramdam na parang wala na lang. Yung pakiramdam na parang wala lang to. Wala lang akong nararamdaman sa kanya. Parang biglang may sumabog sa loob ko na siyang nagpatahimik ng lahat ng iba kong emosyon. Nung takot, nung galit, tumahimik silang lahat. Habang ginagawa niya ang alam na niyang gawin, hindi na ako umiyak. Hindi na ako nagpupumiglas. Kahit kasi malaki na ang tiyan ko noon, Mama Mia, ay para pa rin niya akong binababoy sa bawat pagkakataong gusto niyang makipagniig sa akin. Ewan ko, ayaw niya
yung nagniniig kami na parang pareho kaming nag-e-enjoy. Parang ang gusto niya, yung nasasaktan ako. Parang ang gusto niya lagi ay yung marahas na pag-iisa. Kaya hindi rin ako nagpupumiglas. Iniisip ko ang bata sa loob ko, Mama Mia. Kahit bunga siya ng kahayupan ng kaniyang ama, alam ko pa rin sa sarili kong anak ko ang batang to. Dugot laman ko ang batang to. At hindi siya matutulad sa akin. Hindi ako matutulad sa mga magulang ko na hindi kayang proteksyonan ng anak nila. Hindi ako magiging ganon. Ang batang ito, kahit bunga siya ng karahasan at kawalang hiyaan ng isang lalaki sa buhay ko, ay poprotektahan ko. At alam ko na kung magpapatuloy ang ginagawa ng demonyo niyang ama sa akin, ay pareho kaming mamamatay ng buhay. Matapos ang lahat, nung makaraos na siya, ay tumalikod siya. Humiga at natulog na parang wala lang. Ako naman dahan-dahang bumangon. Hindi nanginginig ang kamay ko. Hindi na umiiyak ang mga mata ko. Sa kusina, napakatahimik. Ang naririnig ko lamang ay ang sarili kong paghinga. Hindi ko alam kung gaano ko katagal pinag-isipan ang susunod kong gagawin. O kung kusa na lang ba talagang gumalaw ang katawan ko. Bumalik ako sa kwarto. Nakatayo ako sa tabi niya. At sa sandaling iyon, malinaw ang isip ko. Kung hindi ngayon, baka hindi na talaga ako makakalaya pa. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Isang mabilis na kilos lang, isang desisyong matagal nang nabuo sa loob ko. Hindi ko na siya tinignan pagkatapos. Hindi ko na kinaya, Mama Mia. Tumayo lang ako noon, nakatingin sa sarili kong mga kamay. Hindi makapaniwala sa nagawa ko. Hindi makapaniwala sa likidong nasa kamay ko. Tahimik ang paligid. Walang musika. Walang nagsasalita. Ganito pala ang pakiramdam na sa wakas, wala nang sisigaw sa akin. Sa wakas, hindi na ako maluluha dahil wala nang mang-iinsulto at mananakit sa akin. Lumipas ang ilang minuto bago ko naramdaman ng bigat. Bago pumasok ang takot sa loob ko. Bago pumasok ang isang katotohanan sa naging desisyon ko, Mama Mia. Nilapitan ko siya. Kinapa ko ang pulso niya. Wala na. Wala nang pintig kahit na konti. Wala na siyang buhay. Patay na siya. At ako ang pumatay sa kanya. Hindi ako nakaramdam ng tuwa. Hindi rin naman ako agad nakaramdam ng ginhawa. Ang una ko pong naramdaman, Mama Mia, sa totoo lang, ay yung pagod. Pagod na ako. Hindi ako umiyak kaagad. Ang una kong ginawa ay kumilos ako. Pumasok ng banyo, naligo. Tinanggalan kahit na anumang bahid ng dugo sa katawan ko. Pagkatapos, nag-empake ako ng konting mga gamit. Kinuha ko rin ng mga dokumento. Iniwanan ko ang lahat ng hindi ko kailangan. Bago pa ako umalis, kinapa ko muli ang kanyang katawan. Hanggang sa nakita ko ang 2 peraso ng susi. Susi iyon ng 2 kahon. Ng kahon na naka-built-in sa cabinet namin. Ng kahon na alam ko kung para saan. Doon niya nilalagay ang kaniyang pera. Ang sobra sa kaniyang sahod
pati na rin ang parte niya sa pagbenta ng malaking lupain nila nung nakaraang buwan. Ginamit ko yung susing iyon. Binuksan ko ang 2 kahon at hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Pera. Maraming pera ang nasa loob nun. Kinuha ko lahat. Kumuha ako ng isang bag at dun ko nilagay. Hindi ako nagpaalam. Wala akong iniwanang sulat. Hindi dahil sa wala akong sasabihin sa mga magulang ko o sa pamilya niya, kundi dahil alam kong kahit anong paliwanag ko, walang makakaintindi sa akin. Bago ako lumabas ng bahay ay tumingin muna ako sa loob. Dito namatay ang pagkatao ko. Dito namatay ang puso ko. At dito namatay ang mga pangarap ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal naglakad noon. Gabing-gabi na kasi. Wala na akong masasakyan. Wala nang tricycle dahil probinsya pa rin po yung aming lugar. Nung makakita na ako ng tricycle ay sumakay ako. Nagpahatid ako sa terminal ng bus. Nakailang sakay pa ako ng bus, Mama Mia, hanggang sa sumakay ako ng barko. Ang layo. Ang layo ng nilakbay ko. Kasi kailangan kong lumayo. Lumayo sa bahay. Lumayo sa katawan niyang naiwan doon. Lumayo sa mga taong alam kong huhusgahan ang mga ginawa ko. Sa napakalayong lugar ay napadpad ako. Wala akong kakilala. Isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Isang lugar na walang nagtatanong, walang nag-uusisa. Isang babaeng buntis. Agad din naman akong nakahanap ng maliit na kwarto. Nung makapasok na ako sa loob, doon ako unang umiyak ng malakas. Hindi ko pinigilan ang sarili ko, Mama Mia. Hindi tahimik ang pag-iyak ko. Umiyak ako hindi dahil sa pinatay ko ang asawa ko. Umiyak ako dahil sa wakas ay malaya na ako. Sa wakas, pwede ko nang ibalik yung dating Aprilin. Yung Aprilin bago pa magkagusto sa isang demonyo. Simula noon, araw-araw akong maingat na gumigising, maingat na kumikilos, maingat na nagsasalita. Hindi ko ginagamit ang buong pangalan ko. Hindi ako tumatagal dun sa unang lugar na pinuntahan ko. Mama Mia, hanggang sa nakakita ako ng isang lugar na malayong malayo sa lugar namin. Dito na ako tumira. Ibang pangalan ang ginamit ko, Mama Mia. Wala rin naman naging problema. Dahil nung nanganak ako, hindi naman ako hiningan ng birth certificate. Yung anak ko lang ang pinarehistro ko. At dahil malaking pera din yung nakuha ko, ay nagtayo ako ng isang maliit na negosyo sa may palengke. Isang tindahan. Hanggang sa nagkaroon na nga ako ng kaibigan. Mama Mia, kahit may mga kaibigan na ako ngayon sa lugar na to, wala pa rin nakakaalam sa kanila. Sa tunay kong pinagdaanan at sa tunay kong pinanggalingan. 2 taon po. 2 taon mula nung nangyari yun ay araw-araw akong nakaabang sa mga dyaryo, balita sa radyo at sa TV. Pero walang banalita. Walang binalita tungkol sa kanya. Sa ngayon, Mama Mia, magpo 4 years old na po ang anak ko. Masasabi kong nagkaroon na ako ng buhay na bago. Hindi ko naman po minamaltrato ang anak ko. Kahit na ang totoo minsan ay binabangungot ako kasi kamukhang-kamukha niya ang ama niya. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na ang pagpapalaki ko sa anak namin, ang pagpapalaki ko sa binhing iniwan niya sa akin, ay ang magiging kabayaran ko sa pagkitil ko ng buhay niya.
Mama Mia, alam ko po marami sa inyo ang huhusga sa akin. Alam ko po marami sa inyo ang tatawag sa akin na kriminal. Lalo pat sasabihin ko sa inyo na hindi ko po pinagsisisihan ang ginawa ko. Hindi ko pinagsisihan ang pagpatay ko sa kanya. Hindi ko pinagsisihan ang pagnakaw ko sa pera niya at ang paglayo ko sa lugar na yon. Sa totoo lang, may mga gabi pa rin na iniisip ko ang mga magulang ko. Kumusta na kaya sila? Buhay pa kaya sila? May sakit kaya sila? O malusog kaya ang pangangatawan nila? Gusto ko silang balikan. Gusto ko silang kamustahin. Pero alam kong delikado, Mama Mia. Alam kong hindi maaari. Dahil kapag ginawa ko yun, matutuntun nila ako. At kapag natuntun nila ako, baka mawala ng nanay ang anak ko. Sa ngayon, kahit nakukonsensya pa rin ako, sa ngayon, kahit binabangungot pa rin ako, ay mas nakakatulog na ako kumpara nung mga nakaraang taon, Mama Mia. Mas nagiging maayos na ang buhay ko. Hindi man agad-agad, alam kong mapapatawad din ako ng Diyos. Alam kong pinaglaban ko lang ang sarili ko. Sa mga nakikinig ngayon, sa mga kalalakihan, sana wag niyong isipin dahil mas malakas kayo mas makapangyarihan na kayo kaysa sa mga babae. Sana kahit hindi niyo gusto ang isang babae, kapag nagpakita ng motibo sa inyo o kagustuhan sa inyo, sana wag niyong abusuhin. Sana wag niyong gawan ng masama dahil lamang nagkagusto sa inyo. Sana respetuhin pa rin ninyo. Sa mga kababaihan, lalo na sa mga katulad ko, maging mapagmatsyag tayo, mapag-obserba, lalo na sa mga taong ating magugustuhan. At matuto kayong lumaban. Huwag niyong hayaan na maging katulad niyo ako, na nagantay pa ng napakatagal na panahon bago lumaban, to the point na naging kriminal na nga. Sa mga magulang at pamilya, sana lagi niyong i-check ang mga kapamilya at mga anak ninyo. Sana bago pa man ang reputasyon ninyo, bago pa man ang kahihiyan ninyo, isipin niyo na muna ang kaligtasan at kaligayahan ng mga anak niyo. Hanggang dito na lang, Mama Mia, at maraming salamat. Nawa po'y kahit sa pamamagitan nitong pagsulat ko sa inyo ay maibsan man lang ng konti ang konsensya na sumusundot sa puso ko. Labis na nagpapakatatag, Aprilyn. Grabe yung kwento ni Aprilyn, napakatapang na babae naman this girl. 'Di ba? Pero ang mahirap dyan sa kwento mo dahil hindi ka pwedeng magpakita sa mga magulang mo. Hindi ka pwedeng, 'di ba? Hindi ka pwedeng umuwi sa inyo. Hindi ka pwedeng mangamusta kasi matutuntun ka. Liban na lamang kung handa ka nang harapin yung mga nagawa mo, 'di ba? Parang ganon. Pero actually, Aprilyn, dun sa mga nangyari dati, pwede mo pa sanang maiano yun na self-defense eh. Pwede pa sana binigyan ng idea. Pero oo, pwede pa sana yun kasi sinasaktan ka niya, 'di ba? Pinagsasamantalahan, binababoy, tapos sinasaktan pa ng pisikal, pati mental and emotional. Pwede mo sana talagang maging rason yung self-defense. Pero nangyari na ang nangyari, andyan ka na. Para sa akin, ayusin mo na lang ang buhay mo at ayusin mo na lang ang pagpapalaki mo sa anak mo. Alam ko na sinabi ko sa inyo that I'm all for what is right. Kung ano ang tamang gawin, dun talaga ako. Pero sa pagkakataon na to, hindi rin naman kawalan ng mundo na mawala ng isang demonyo eh. 'Di ba? Demonyo naman yung asawa niya, ayon sa pagkakakwento niya. So hindi naman kawalan ng mundong ito na mawala ng isang demonyo. Beneficial pa nga sa mundo kapag nawawala na yung mga demonyong ganyan. So, Aprilyn, ang hangad namin ay
maging matiwasay ng ang iyong pamumuhay kasama ng iyong anak. Bilib pa rin naman ako sa iyo dahil kahit na bunga ng pambababoy at pananamantala yung batang inaaruga mo ngayon minamahal mo pa rin at tinanggap mo pa rin na laman at dugo mo ang batang yan. Kaya bilib pa rin talaga ako sa iyo. Sana matahimik ka na at sana yung mga pamilya ng lalaking yon, huwag na kayong maghabol lalo't kung alam nyo na demonyo naman yung tao, demonyo naman yung lalaking yon, demonyo naman yung kapamilya ninyo. Ganun, okay? Thank you so much, Madam Aprilyn, dahil kahit gaano kasensitibo itong kwento mo, ay isinare mo pa rin dito sa ating programa. Maraming salamat talaga. At sa mga nanonood ngayon, kahit na pictures lang ang kanilang pinapanood, sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video dahil alam kong marami po ang magugulat sa kwentong ito pero marami rin naman ang may matututunan sa kwentong to. So please like and share. At syempre, kapag nakapag-like and share na kayo, naku naman, pwede bang makisuyo, pakisubscribe na rin kung hindi pa po kayo subscriber. At kung subscriber naman kayo, pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong nanonotify. O di kaya naman, magpa-member kayo kung gusto nyo lang naman. Kung hindi, edi wag, edi don't. Charot lang. Joke lang. Ang gusto niyo namang magpa-member sa go ahead, click the join button. And syempre, sa mga members natin na talagang nagpabudol kay Mama Mia, nagpa-member, maraming salamat po sa inyo. Ayun, hello ako sa ating mga members na sina Gimaras Girl, Marlia Giana Shane, kay Benson Boyser, kay Smackdax, kay Colleen Bueno, kay Dayan Martinez, kay Evelyn Kawit, kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, kay Easy Gale, kay Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta nitong channel natin. Grabe talaga kayo. Thank you so much. Sa mga subscriber naman natin na hindi kayang magpa-member, hindi alam kung paano, pero araw-araw pa rin nanonood, araw-araw pa rin nakikinig, araw-araw pa rin tayong minamahal, ay maraming thank you din naman talaga sa inyo. Hay ako kay Stanley Baguio, maraming salamat kay Queen Yara. Hello rin kay Nets Pabualan. Thank you so much Lee Baruman. Lynn Galo, maraming salamat. Hi din kay Gang Rakaza. Hi Gang, kumusta ka na Gang? Hello. Parang parang feeling close. Parang kilala personally kahit hindi. Kay Giselle Vlogs, maraming salamat. Hello rin kay Richel Cantanero, thank you very much. Kay Rio Piano, maraming salamat sa'yo. Hi din kay Mary Garbo. Hello rin kay Maria Elena, kay Rose Eunice, kay Maricel Mina, Jenny C. Hamda Calido, maraming salamat sa'yo. Hello rin ako kay Jaime Rodriguez. Maraming salamat Fredeline de la Cruz. And kay Glenn Ramirez R. Milon, thank you very much. Sabi niya, pumayat ka yata. Parang di naman. Kaya din ako, hindi nag-video ngayon. Kaya din pictures lang yan. Kasi tumaba tayo sa 2 linggo nating Only Pudangs. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung may sariling kwento, mag-email lamang po kayo. Ayan po ang ating email address. Sa baba po, ayun. Hindi nyo nakikita pero tinuturo ko po yung baba. Mama Mia CDO0317@gmail.com. My name is Mama Mia and I love you all so much. Mwah! Hanggang sa susunod po. Bye-bye, paalam. Ingat!